Hello, good morning. Live po tayo ngayon. Kagigising ko lang po. Salamat po sa mga nag-subscribe saka sumali sa palaro sa game sa tanong ko. Kumusta po kayo diyan sa inyong mga tahanan? Tok mga misis. Nandito na naman po si Teacher Adrian para bigyan kayo ng mga tips. Kailangan po ngayon lagi tayo nagdadasal, mag-pray dahil marami po tayong problema. Lalo na yung sa kanilang mga bansa. Amerika, naku. Pilipinas, problema. Maraming mga maiinit ang ulo. Sumasali sa mga kung ano-ano mga problema. Pero wag po nating kaligtaan na ang Panginoon ay bibigyan tayo ng gabay. Humingi lang po tayo ng guidance. Magdasal po tayo. At lagi po natin tandaan na kailangan tayo ay maging mapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin dahil para magkaroon tayo ng magandang kalooban. At kailangan magpakumbaba po tayo sa lahat ng tao para hindi masyadong nag-i-increase ang mga galit sa ating puso. Yun ang simula ng para tayo ay mag-away, magwatak-watak, at nahahadlangan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalo na yung mga ginang ng tahanan, inyong mga anak. Kailan kaya ang pusukan sa atin? Hindi pala live to. Ano lang pala, video lang. Magbibigay na lang po ako ng tips sa mga ginang ng tahanan, sa mga misis dyan, kung paano natin ingatan ang ating mga pera sa ganitong panahon o kaya after ng pandemic. Meron po akong 10 tips na kailangan natin na para magkaroon tayo ng healthy financial habits. 10 healthy financial habits you must develop to make you rich. Di ba? Yaman tips, mga misis. Number 1 is develop the habit of goal setting. Pag sinabi po natin yun ay kailangan lagi nating isipin na tayo ay mayroong magandang pangarap na uunlad tayo, kaya natin ito, kaya natin lahat ng problema. Kailangan karoon tayo ng magandang pananaw sa ating buhay. Huwag laging negatibo. Kailangan mag-isip tayo ng kaparaanan na magiging successful tayo. Isipin natin lagi na positibo. Kailangan, yun po. Number 1 is develop, paunlarin. Develop the habit of goal setting. Karoon tayo ng magandang pag-uugali na para pagyamanin natin ang ating
pag-iisip sa positibong kaparaanan. Number 2 po ay develop the habit of savings. Kailangan po ay yung paunti-unti, kailangan mag-impok tayo dahil para meron tayong kukunin sa panahon ng kagipitan. Kailangan mag-impok. Yung mga dapat na hindi na kailangan bilhin, wag nang bibilhin. Isipin po natin ng 100 times o mas higit pa doon. Kailangan ba nating bilhin yan? Kailangan ba natin yan? Kung hindi na po kailangan bilhin, wag na po bibilhin. Kailangan po tayo ay mag-impok. Para kagaya nito, meron tayong kukunin sa panahon ng kagipitan. Meron tayong naimpok na salapi para ready tayo sa panahon ng kagipitan, problema o kagaya nitong pandemic na ito. Number 3 po ay develop the habit of planning. Kailangan meron tayong pagpaplano. Wag laging hindi natin iniisip kasi nawawaldas ang ating pera o ang ating mga bagay na importante kung hindi natin pinagpaplanuhan ng maigi. Ilista po natin kung ano yung kailangan nating gawin. May mga things to do tayo. Ito ang aking gagawin sa araw na ito. Bukas ganito ang bibilin ko dahil importante. Ganito ang gagawin ko. Meron tayong magandang pagpaplano sa buhay. Ugaliin po natin yan. Develop the habit of planning. Number 4, develop the habit of following up. Kailangan po natin i-review natin o i-follow up natin yung mga bagay na nagawa natin. Bigyan natin pa ng mas malago na magagandang mga ehemplo pa, mga magagandang halimbawa pa para mabigyan natin ng importansya yung ating pinagplanuhan, yung ating goal setting, at yung ating pinaghirapan para hindi mawalang bahala. Yan po ang number 4. Develop the habit of following up. Number 5 po ay develop the habit of reviewing. I-review po natin, ano ba yung nakaraan na ginawa ko? Maganda ba yun o pangit? Kung maganda, yan, kailangan ipagpatuloy. Kailangan isipin natin na bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga nakaraan. Maganda pa yung nangyari sa akin nung nakaraan o pangit. Kung maganda, kailangan nating ulit-ulitin uli o bigyan ng pananaw o bigyan ng review o ulitin uli na isipin para umunlad pa. Number 6 po ay develop the habit of saying no to bad debt. Ibig sabihin na wag laging yes. Kailangan matuto tayong magsabi lang no, no, no. Hindi ako uutang, hindi ko kailangan yan. Kailangan mas i-prepare ko o mas bilhin ko o mas ipalago ko yung dapat na kailangan. Kailangan matuto tayong humadlang o matuto tayong humindi. Kung mapapahamak naman tayo, yes tayo ng yes. Mali na po yun. Kailangan matuto tayong mag-no o mag-hindi kung mapapahamak naman tayo, di ba? Number 7 po, develop the habit of setting up your emergency fund. Yun, kailangan po ay matuto tayo o paunlarin natin ang ating pag-uugali na magpaghandaan kung may dadating na emergency sa atin, paghandaan natin. Kailangan wag ko muna tong gamitin o wag ko muna tong aksayahin
Kung ano man yun, o pera man yun, dahil baka mamaya magkaroon ng emergency. Di ba? Karoon ng emergency, yung biglaang pangyayari. Yan, mahalaga po yan. Yan, karoon tayo ng emergency fund. Kailangan na itabi natin yung kailangang maitatabi natin para sa emergency na mangyayari sa atin. Next po ay develop the habit of saving for, number 8 pala, develop the habit of saving for retirement. Yan. Yung magre-retire, malapit na kayo mag-retire, kailangan pagandaan po natin yan. I-set up natin kung anong plano natin. Ito, pag nag-retire ako, ganito ang gagawin ko. Yan, kailangan maganda yung ating setting up, pagpaplano. Kung tayo ay magre-retire na, ibig sabihin yung mag-i-stop na sa work o mag-i-stop na sa ganong bagay na gagawin, kailangan is pagplanuhan po natin sa oras na tayo ay magre-retire na. Number 9 po, develop the habit of considering God as your greatest guidance counselor, di ba? Kasi walang hihigit pa sa Panginoong Diyos. Kailangan humingi tayo ng guidance sa Kanya. Kailangan isipin natin na tutulungan tayo ng Diyos at tulungan mo rin yung sarili dahil hindi lang laging Diyos ng Diyos. Kailangan tulungan natin ating sarili para hindi naman maganda kasi yung laging tamad ka o wala kang ginagawa tapos hiling ka ng hiling kay Lord. Diba? Kailangan din nating tulungan ng ating sarili. So, number 9 po ay develop the habit of considering God. You have to consider our greatest Almighty, our Almighty God, greatest Creator. We have to worship our God, pray, para magkaroon tayo ng kalakasan. Hindi lamang po sa pag-iisip, hindi lamang sa puso, kundi sa ating gagawin sa araw-araw. At number 10 po ay develop the habit of sharing your improvement. Kailangan i-share po natin ang ating improvements. Kailangan ipamahagi natin kung ano man po yung ating mga kaunlaran sa buhay. Spread po natin yan para naman yung iba naman ay magkaroon po sila ng encouragement na gayahin kayo dahil kayo ay nagkaroon ng magandang pangyayari sa buhay. Yung improvement, kailangan po natin i-spread o i-share. Yan po ang 10 tips ko sa inyo ngayong umagang ito para sa healthy financial habits or healthy financial habits you must develop to make you rich. Yaman tips, mga misis. Ulitin ko lang po, i-summarize ko. Number 1 is develop the habit of goal setting. Number 2, develop the habit of savings. Number 3, develop the habit of planning. Number 4, develop the habit of following up. Number 5, develop the habit of reviewing. Number 6, develop the habit of saying no to bad debt. 7, develop the habit of setting up your emergency fund. Number 8, develop the habit of saving for retirement. Number 9, develop the habit of considering God. And number 10 po, develop the habit of sharing your
improvement. Yan po ang 10 tips para magkaroon po tayo ng healthy financial habits. Yan po lamang. Ito po ang inyong teacher, kabayan, Adrian. Nagsasabi na, tok mga misis. God bless you. I love you all. Peace. Love. Bye.